Hello! Ayan, so siguro bago tayo magsimula, okay lang mag-pray muna. Kinakabahan kasi ako eh. Kailangan natin to sa prayer. Tara, let's pray muna. Father God, nagpapasalamat po ako sa opportunity na ibinigay mo po sa akin para po makapagsalita sa harapan ng congregation mo, Panginoon. Lord, kilala mo ko. Alam mo, Panginoon, yung mga kahinaan ko. Hindi ako karapat-dapat tumayo dito, Panginoon. Alam mo yung mga struggles ko. Pero Lord, gagamitin mo po ako, yung salita mo, Panginoon, para buksan ang puso at isip ng mga makikinig ngayon, Panginoon. Lord, it's not by might, nor by power, but by your Spirit, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen! So ngayon, guys, actually, itong topic ko na to, Faith Forward, it's all about the next generation. Kasi nga, kids ministry directress ako, pero bago yun, ipapakilala ko muna yung pamilya ko. Yung pamilya ko, ayan. So ako po, sa mga hindi nakakakilala, ako po si Hannah. So, at ako po ay nakapangasawa. Yan o. Poging-pogi. Actually, nung high school, poging-pogi. Sabi niya, crush ng bayan daw siya noon. Yeah. Totoo naman. Poging-pogi yan. So, ilang years na yan? 15 years ago? Yan. So, nakapangasawa at nakasumpling po ako. Nasumplingan po kami ng napaka-cute na baby. Yeah! Ay, umiiyak ang baby Zoe namin. 8-month-old na po si Zoe. And now, ayan. So, yung daddy po niya, proud na proud case baby Zoe namin. Tapos kung matatanong niyo po yung daddy niya, sabi niya nung high school daw kami, pogi problems siya. Yeah, pogi problems. Kaya ang swerte daw ni Zoe, siya yung daddy niya. joke lang. Ito, makikita nyo, nawala yata yung transition, sorry. Kung makikita nyo, mukha bang yung baby may pag-asa? Siyempre, ano ko yun eh. Ito. Ito. Ay, nawala yung mga ano. Okay lang ba? Wait lang ha. Okay lang ba yung Canva ko na lang? Thank you. Ayan. So, itong mga to. Ay, nawala. Ayan. So, yung mga Sunday schooler, yung mga tumayo dito. Ayan. Mukha bang mga may pag-asa? Yes, syempre naman. O, hintayin natin yung susunod na picture ha. So, hintayin natin yung susunod na mga picture. Yan. Thank you. Doon na tayo sa ano. Yan. Sige po. Next po. Yan. Siyempre, tingnan nyo, nagpe-pray pa sila. Yes, amen. Next picture. Ayan po, at may paalala po sa atin yung mga Sunday schooler natin. Sige po. Ayan. Sabi dito, nakikita nyo ba? God will provide. Yan po yung mga example ng ating mga workshop sa Kids Sunday School. Kaya kung wala pa po kayong kids na nagsa Sunday School, baka po pwede ninyong, yan. Etong mga to, may pag-asa kaya? Yan. Yung mga estudyante, I'm talking to the youth, yung mga estudyante na pinag-aaral ng magulang, pero sa computer siya pumupunta, Dota pa more, ML pa more. Yung mga pa may mapag-asa. O, ito naman, susunod na picture. Yan, mga batang hamog. Mukha ba may pag-asa? O, next. O, yung bata pa lang, imo ka na. Yung parang lahat feeling mo, sakay mo yung mundo. Mukha bang mga may pag-asa? O, ito naman. Yan, traffic sa EDSA. Dati EDSA lang ang traffic, ngayon sa lahat, mukha bang may pag-asa? Mukha ba? Next. Ang bansang Pilipinas. Hala, mukha bang may pag-asa? Sabi, kukuha ko ng valid ID, kailangan ng valid ID. Ano ba yan? Sa office, kailangan may experience, di ba? Pero sa mga government officials, okay lang tumakbo ng walang experience. Bakit naman ganun dito sa Pilipinas? Magmamigrate na naman ako. Sino dito ang naniniwalang may pag-asa pa? Amen. Sa darating na panahon, di ba? Lahat ng government officials natin na corrupt, mawawala. Sa darating ba na panahon, gagaan pa rin ang traffic sa EDSA? Hindi natin alam. Malay nyo. Yung susunod na MMDA chairman, tumayo dito, nagsayaw. Yung susunod na presidente ng Pilipinas, kasama niyong nag-aaral.
sa kasama nyo kumakain tuwing gabi. Yun ay kung yung foundation ay strong. Diba? Sinasabi natin yun. Pero, on the other hand, baka naman, yung mga kasama nyo tuwing gabi, kasama nyo kumakain, sila yung mga susunod na drug addict, pusher, mga ganon. O, hindi lang nga, I'm not talking to the kids, sa mga kabataan din. Sino makakapagsabi nun? The next lawmakers, hindi na tayo matatakot, diba? Ayan na, nandyan na yung same-sex marriage sa Pilipinas. Hindi na tayo matatakot kasi ang susunod na lawmakers is yung foundation naka-anchor sa Bible. Diba? So tingnan nyo nga yung mga anak nyo, yung mga kabataang katabi nyo, mukha bang may pag-asa? Mukha daw may pag-asang mabasted, oh, hoy. Hoy. Maganon. Hindi. Young people, kids are the future of this nation. Ang susunod na pastor, galing yon sa kids ministry, galing yon sa youth. Alam nyo, naniniwala ba kayo, it takes one generation to change the world? Diba? Si Mark Zuckerberg, di ba dati, school dropout yon? School dropout si Mark Zuckerberg, pero siya yung founder ngayon ng Facebook. At ano tayo ngayon? Lahat gumagamit na ng Facebook. Nasa digitalization na. So, ganon ka-powerful ang kids ministry, ganon ka-powerful ang youth. So, kaya kung tatanungin nyo ako kung may pag-asa ba, next slide. Of course, 'di ba? Habang may buhay, may pag-asa. Habang may kabataan, may pag-asa. Anong sabi ni Dr. Jose Rizal? Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Yun, ang gagaling nyo naman pala eh, no? Young people, kids, are the next heroes of this nation. Kung nakikita nyo yung bansang Pilipinas, wala na. Young people, kids, kayo ang susunod na future ng nung bansa na to. Kaya ngayon, ang topic ko, the next generation. Siyempre, bukod sa Sunday school kids ako, directress, gusto ko lang i-emphasize yung need, bakit yung church kailangan mag-invest sa young people. Yung need, bakit yung church kailangan mag-reach out sa next generation. Ngayon, budget season, ang laki ng budget ng youth. Okay lang yun. Kasi they need to reach out for the next generation. Campus ministry, kahit yung mga tithes niyan, ang bibigat kasi puro barya, diba? Pero, diba, they are the future of this church. Kaya lang, actually, nakakalungkot kasi may mga churches na nagsasara. Sige nga, next slide. Ayan. Ayon dito, kung makikita nyo, news to, United Methodist Church. Noong 2019, yan. Yung 2019, doon tayo sa graph, sorry. Doon sa 2019, ayan. Yung mas maraming nag-close na churches kesa nag-open. Sino na yung magre-reach out for the next generation? Next slide po. Ayan. So, dito sa graph na to, okay lang. Dito sa graph na to, yung attendees, from 140 to 2020, nag-drop siya to 60. Diba? So, parang drastic na, pababang-pababa na yung trend ng mga attendees ng church natin. Next slide. Yan. So, makikita nyo dito, yung Christianity from 78%, bumaba into 63%. Tapos yung no religion, from 16 naging 29 sila. Tapos yung other regions, 5 to 6. Anong implication nito? Siguro kasi, isa sa mga implication nito, yung church, they failed to disciple the next generation. Nung nawala yung pastor, walang next na tatayo. Nung nawala yung mga leaders, wala, isara na natin yung church. Nakakalungkot kasi news to sa Amerika na unti-unti yung church ay nagde-decline na. Actually, nangyari to sa Bible. Tingnan natin sa Judges. Kilala nyo sa Joshua pala. Kilala nyo si Joshua. Si Joshua, sabi dito, sige nga, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go.
So makikita natin dito si Joshua na disciple niya yung generation niya. Kahit wala na daw siya, yung mga nabubuhay, nakasaksi ng lahat ng ginawa ni Yahweh, ay naglingkod pa rin kay Yahweh. Pero after ng Joshua, ano susunod? Ano? Ano susunod na book? Judges. Few chapters away after ng Joshua, sige nga, ito na ang nangyari. So ito yung binasa natin, diba? Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Joshua at mga pinuno nakasaksi sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Next verse. Subalit, next verse. Ang susunod na salinlahi, ang susunod na generation ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Ang mga Israelita ay gumawa ng kasalanan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. Nangyari to sa Bible. Si Joshua, ang galing na disciple, pero after nung generation ni Joshua, ito na nangyari sa mga Israelita. Kaya ngayon, ay hindi na ipasa yung baton. 'Di ba sa race, yun yung typical example, ipapasa mo yung baton. Kaya ngayon, at least sana sa mga anak natin, kung sino dito mga may anak, yung faith na meron ka sa Christian, maipasa mo. Or kung wala kang anak, may mga pamangkin ka. Ngayon, may mga pamangkin ka, may mga kapitbahay ka na mga bata. Sana at least man lang maipasa natin yung baton sa kanila. Ngayon, ang pag-aaralan natin, yung story ni, sino to? Ni Paul and Timothy. Paul and Timothy. So si Paul, 50 years old man, 50 years old na siya niyan, and si Timothy, nasa 16 years old. Around 16 years old. Sabi nila, yung generation daw, walang definite kung ilang years, pero around 40 years yung isang generation, yung pagitan. So ngayon, ang babasahin nating main text, ang iikot tayo sa 2 Timothy, verse 1, 3-7. Nabawasan nyo ba? Okay lang ba? Sabay-sabay nating basahin. In 1, 2, 3, go. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng may malinis na budhi, gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing inaalala kita sa aking mga panalangin, araw at gabi, naaalala ko ang iyong mga pagluha, kaya sabik na akong makita ka, upang malubos ang aking kagalahan. Naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya ng unang at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Dahil dito, pinapaalala ko sa inyo na lalo mong pag-alabi ng kaloob na ibinigay sa ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat mangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa background of this story. Ang kausap dito ay si Timothy. Sulat to ni Paul kay Timothy. So, ito ay pangalawang pagkakakulong na ni Paul sa Roman. So, isa-isahin natin to ha. Iaano ko lang to. Verse lang to. Isa-isahin natin. Tapos, pag-aralan natin yung mga bagay doon. Next. Yan. So, sa 2 Timothy 3:4, ito ay sulat to ni Paul, di ba? Yung body nung letter ni Paul, saan nagsisimula? Nagpapasalamat. Sige, paklik, ayan. Nagpapasalamat. It means gratitude. Yung mga batang tumayo kanina dito, di ba? Alam nyo ba na kapag ka sinabihan mo yan na, uy, salamat sa buhay mo, matutuwa yan, may empower yan. Gaano nyo kadalas sinasabi yung word na, uy, nagpapasalamat ako sa buhay mo, ah. Sa mga anak nyo, siguro sa mga youth. Youth, naririnig nyo ba yun sa mga magulang nyo? Uy, nagpapasalamat ako sa iyo, ah. Ganyan. Yung mga bata, siguro madali nating sabihin. Pero yung mga kabataan na ng high school na, gaano natin kadalas sinasabi tong nagpapasalamat ako sa iyo? Actually, lagi ko itong naririnig kay Gised eh. Sinasabi niya kay Zoe, nagpapasalamat ako, Lord, kasi ibinigay mo sa amin si Zoe, buti siya yung anak namin. Yung mga gano'n, yung appreciation. Imagine niyo yung teacher, diba? Kapag ka nagsulat ng short note,
tas ibinigay sa student, iba yung impact nun. Si Hans nga kapag ka pinupuri mo yun, mas sumisipag. Sabi, uy, ang galing naman ni Hans. Salamat, Hans, buti nandyan ka kasi may papakuha ko sa'yo, kukunin. Alam niyo yung gano'n, basta utuin mo yun. Utuin, no? Hindi, basta sabihan mo yun ng gano'n, yung parang lumalakas yung loob nila na able sila. So sana, matuto tayo na laging magpasalamat sa buhay ng mga kabataan natin dito para ma-empower natin sila. Gaano nyo kadalas magpahayag ng appreciation sa tao? So sana, sana kahit siguro youth, may mga kapatid kayong maliliit, may mga pinsan kayo, pamangkin. Sana, kung wala dito yung magulang nyo, kayo na mismo yung gumawa ng appreciation sa mga kapatid nyo. Yung mga single, appreciation, kasi grabe yung impact nito pag lumaki sila. Pangalawang, sige. Yan. So dito, kanina gratitude. Dito sabi ni Paul kay Timothy, tuwing inaalala kita sa aking panalangin. So pinapanalangin, deep commitment to kasi araw at gabi. Ibig sabihin, consistent. Yan. May consistency. Tayo minsan, di ba, minsan, guilty ako dito. Minsan, pagka chinat natin, uy, praying for you. Pero totoo, hindi mo pa pinagpe-pray, di ba? Prayed for you. Pero totoo, hindi. Pero kung sasabihin sa'yo niyan, uy, pinapanalangin kita araw at gabi. Yung parang, wow, totoo yun. Kasi araw at gabi may kadugtong na consistency sa prayer. So, sa mga magulang, araw-araw ba nating pinagpe-pray yung anak natin? Baka nga minsan, hindi no? Sa mga kabataan, yung mga kapatid natin, yung mga pamangkin, o yung mga wala pang anak, mga pamangkin. Kapitbahay mo, minsan, yung close na close mo, tuwan-tuwa ka, pinagpe-pray ba natin yun araw-araw, may consistency, gaya nung ginawa ni Paul kay Timothy. Reminder lang to sa atin, alam nyo naman na to panalangin araw-araw, ibig sabihin deep commitment. Ayan. Pangatlong point dito. Yan. Yung verse 4, naalala ko ang iyong pagluha, ang iyong mga pagluha. Ibig sabihin, kaya sabik na sabik akong makita ka. Ibig sabihin, naaalala ko ang iyong mga pagluha. Ibig sabihin, marami ng pagluhang nasaksihan si Paul kay Timothy. Ito yung tinatawag natin na personal connections. Meron siyang connection, mga pagluha. Di ba hindi ka naman iiyak sa strangers So, ibig sabihin, meron ba tayong ganitong connections sa ating mga young people, sa ating mga generation? So, dito sabi niya, sabik na sabik akong makita ka. Meron ba tayong ganito na, pag tinanong ka sa bahay natin, kunyari, umuwi yung bata, minsan hindi mo papansinin, hindi mo man tatanungin, uy, kamusta yung araw mo? Okay yan, yung mga kids dito kasi mga maliliit pa Pero yung mga young people nating mga anak, or yung mga kapatid natin, minsan di ba pag umuwi sa bahay, hindi mo man papansinin. Papansinin mo na lang, ano ba yan, di ka nagugas ng pinggan. Puro mali na lang yung pinapansin natin. Kaya minsan yung mga bata, yung mga kabata, mas mahal pa yung ibang tao, yung kaibigan natin, kasi yung connections, yung meaningful and heartfelt relationship, hindi niya maramdaman sa bahay. Though minsan, sabihin niyo parang ang corny naman, pero kasi mga bata yan, dapat sa murang edad, nagiging normal na lang sa kanila yon. Diba? So sana, yung mga meron ditong anak, kapatid, pamangkin, magkaroon tayo ng deep personal connection na makita nyo yung joy, yung pain ng bawat bata na meron tayo. Next point. Yan. So ito naman, 2 Timothy 1-5, 3, 4, 5. Naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lola Aida at iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito. So 24 years old, pababa. Pabasa naman ako ng English. Yon.
So nakita nyo dito, no, grandparents, Lola Loida, parents, inang si Eunice, grandparents, parents, ate, kuya. Meron tayong critical role na ginagampanan sa buhay ng mga bata natin. There is someone lagi na looking at you. Yung hindi mo man lang nare-realize, uy, ang galing, ginagaya ko nito ah. Kung may kapatid kayo, merong someone looking at you. Ini-influensyahan natin sila. Hindi mo lang alam. Pero ang tanong, yung influence ba nun ay good or bad? So, kaya yung mga grandparents, parents, ate, kuya, be responsible sa mga actions natin. Example, sorry, kailangan kong daanan, no? Example, kayo, mag-asawa kayo pero hindi pa kayo kasal, living in. Lalaki yung bata, nakala niya okay lang mag-live in, hindi pa kayo kasal. So yung morality niya, mai-impart sa kanya na ay okay lang to. Nanay at tatay ko nga ganito. Libre po ang kasal. Tatanungin niyo lang si pastor. Kaya sana no, yung mga mag-asawa dito na nagsasama sa iisang bubong, hindi pa kasal, please po pakiusapan niyo si pastor kasi libre lang po yung kasal. Libre po. Ate, kuya naman, ito naman may mga boyfriend. Yung mga may boyfriend, hindi uuwi si ate sa gabi. Nasaan yung ate mo? Nandun sa bahay ng jowa. Anong ginagawa? Nagba-Bible study? Maniniwala ba tayo doon? Sino niloko nyo? Yung ganun, diba? So, mga ate, kuya, observe holiness and purity. Habang hindi pa tayo kasal. Diba? Yun naman yung foundation ng Bible natin eh. Kailangan magpakasal muna kayo bago kayo gumawa ng kung ano-ano, diba? So, yun. Observe holiness and purity. Premarital sex, ayaw natin dito yan. Same-sex marriage. Makita mo, meron kang identity crisis. Makikita yun nung makikita yun nung mga bata. Baka nga ganun pa sila lumaki. Yung nakakatakot, diba? Tapos kung gino-joke nyo lang nakikita nung bata kung gino-joke lang natin yung faith. Church, kapag may mga ganito, minsan lang naman. Yung foundation, sa atin nakatingin, dito Lola Loida and inang si Eunice, sa atin nakatingin yung mga bata. Kaya sana maging responsible tayo sa actions. Simple example, kapag yung kadalasan na papunta na ako pero hindi pa, nakikita ng bata yon. Papunta na ako pero sa banyo pa lang pupunta, yung simple example na gano'n, nakikita ng bata yon, just be honest na lang para makita ng bata, ang galing ng nanay ko, tatay ko, honest ah. Minsan kukontsabahin mo pa yun, huwag kang maingay ha, napapunta pa lang tayo ha. Ganon, yung mga ganong yung mga simple na ganon, ini-impart yun sa bata, lumalaki sila na ganon yung values nila. Pagka lie sa lie. Dapat alam natin yon. Pag sinungaling yon. Pag mali yon. Hindi yung wag kang maingay sa daddy mo ha. Mga ganon. Walang ganon. Pag mali talaga. Pag sinabing pumunta ka dyan. 'Di ba? Kung ayaw mong magmura yung anak mo, wag kang magmumura. Kung ayaw mong maging pornographer ang anak mo, wag kang magiging ganon. Kung ayaw mong mag-inom, maglasing yung anak mo, wag kang mag-iinom, wag kang maglalasing. Kasi they are the future eh. Nakikita talaga nila. Kung gusto mo maging active sa church yung anak mo, or yung mga kapatid mo, yung mga pamangkin mo, maging active ka sa church. Diba? So be intentional. Mahirap yon. Mahirap yung mga sinabi ko. Kailangan doon intention na kailangan ko to kasi makikita paano na pag wala ako. Baka ito na yung mga next na huhulihin ng mga pulis, ganon. Ayaw naman natin yon. Diba? Gusto natin sila yung next leaders of this nation. Next Vico Soto. Diba? So, dito, may part tayo as a older generation sa kanila. Diba? So, guide them in faith. Tapos sabi pa dito, na meron ding part kasi dito si Timothy. Natitiyak kong, yung last verse, natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Kabataan,
Ito naman is yung si Timothy nag-take ownership dun sa faith ni na Lola Aida, Lola Loida pala, tsaka si Inang Eunice. So may part din yung kabataan dito. So kung nakikita nyo sa mga magulang nyo na malito, baguhin nyo na. So dito si Timothy, natitiyak kong nasa yun rin ang pananampalataya. Yung parang inoon din niya yung pananampalataya ni na Lola Loida and ni Inang Eunice. So, mga kabataan, kapag nakikita nyo mali na to, baguhin nyo na. Hindi perfect yung family natin. Pero meron kayong insight, meron kayong instinct, discernment kung ano yung mali at tama. Kabataan. Next verse, 6. So, dahil dito, eto, pinapaalala ko sa iyo lalo mong pag-alabin ang kaloob na binigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking Yon. So lumalabas dito sa verse na to, nire-remind ni Paul si Timothy na pag-alabin, ini-encourage niya na pag-alabin mo na yung loob. Somewhat, dun sa mga sulat ni Paul, ay makikita natin si Timothy mahina yung loob. Sino dito mahina yung loob? Actually, ngayon, nanghihina yung loob ko. Yung feeling mo, magaling ka, pero ayaw mo naman tumayo. Ayaw mo naman mag-step up. May next slide. Sige. Ayan. So si Timothy, makikita natin na mahina loob. Paano ko nasabi yun? Kasi may mga clues sa sulat ni Paul sa kanya. Etong lahat ng to, sinulat to ni Paul. Tingnan natin yung mga clues, bakit ko nasabing timid or mahina, matatakutin or hesitation. Kasi sabi, hindi espiritu na kahinaang loob ang binigay sa iyo ni Lord. Yun yung sinasabi ni Timothy dito. Ay, ni Paul kay Timothy. Yung susunod, 1 Timothy 4:12. Sabi dito, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Yung feeling hindi not enough or too young ka. Masyado kang bata. Yung parang, wag mong hahamakin. Wag mong hayaan silang hamakin ka. Siguro yung mga dinuduro, praise the Lord ka pa dyan, Timothy. Mga ganun siguro yan sa mga normal panahon natin, no? Kaya sabi, feeling not enough or too young. Pangatlo, yung 1 Timothy 6:12, fight the good fight of the faith. Ito naman yung facing the opposition and challenges. Kasi alam natin si Timothy, evangelist leader yan. Maraming mga oppositions dun sa belief niya. Yung born again Christian ka pa dyan, hindi ba yan burn against? Burn against daw, mga ganyan, diba? So, yung facing, kaya sinasabi, pinapaalala ni Paul na fight the good fight of faith. Yung 2 Timothy, yung 1 Corinthians 16:10, tingnan nyo. Pagdating dyan ni Timoteo, ipadama ninyo sa kanya ang iyong pagtanggap sa kanya upang mapanatag ang kanyang loob. So nakikita nyo yung attitude dito ni Timothy na parang nanghihina yung loob niya. Yung ganyan, yung parang overcoming anxiety dito sa new environment. Diba? Yung parang sinasabi pa ni Paul sa mga taga-Corinto, uy, i-welcome nyo si Timothy para hindi yan ma-feel left out. Yan yon. Tapos syempre yung 2 Timothy, balik tayo doon sa verse. 2 Timothy 1:6, pinapaalalahanan din siya na lalo, yung word na lalo, ibig sabihin meron siyang gift. Lalo mong pag-alabin. Ibig sabihin, gamitin mo daw, Timothy. Gamitin mo yung gift mo. Diba? So, diba yung fire, kapag ka pinabayaan lang natin yan, mamamatay yan. So dito, sinasabi ni Paul kay Timothy na fan into flame. Ibig sabihin, may actions, intentional actions na gamitin mo yan lagi-lagi. Lalo, mga kabataan, ano yung gift na tingin mo meron ka? Hindi to gift na sabihin natin spiritual gift lang yung tongues, hindi. Pero ito yung pwedeng gift ng service. Gift na magaling kang magluto. Gift yon, lagi kang magluto sa church. Lalo mong pag-alabin yung kaloob na binigay. Gift ng music. Gusto mong kumanta. Marunong kang kumanta. So, para gumaling ka, lalo mong paggamit kay Lord. Diba? So, yun yung sinasabi. Balik ulit tayo sa 6, sorry.
Balik tayo doon sa 6. Ayan. So, sabi dito, lagi mong stir up the gift of faith, lalo mong pag-alabin. Ibig sabihin, gamitin mo ng gamitin. Nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Laying of hands sa Bible, ito yung symbolizes affirmation. Ano yung affirmation? Yung alam mong magaling ka, pero kailangan mo pa marinig sa ibang tao na magaling ka. Yun. Ito is isa yon sa mga way kung paano i-affirm yung tao, laying of hands. Pero hindi lang naman yun yung options. Pero hindi natin pwedeng i-neglect yung power ng laying of hands sa kamay. Yung laying of hands. So, next verse. Ayan. Sabi, ako na magbabasa, medyo malabo yung ano. Sapagkat ang espiritong binigay ng Diyos sa atin ay hindi espiritu ng kahinaang loob, kundi espiritu ng pagkapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. O, last point. Alam nyo ba, nung tumayo ako dito, natatakot talaga ako. Sabi ko, Lord, hindi ganun kalalim yung spirit ko. Pero, ito yung preaching ko. Sabi dito, sapagkat ang espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi, yung word na hindi, ay hindi espiritu ng kahinaang loob. Lagi ko yung inuulit sa sarili ko. Yung fear may inferiority complex, hindi naman magaling magsalita. Hindi ito espiritu ng kahinaang loob eh. Etong nararamdaman ko na to, hindi to gustong ma-feel ni Lord na nararamdaman ko. Hindi to galing kay Lord. Yung nararamdaman ko na to, either galing to sa personality ko, galing to dun sa weakness ng flesh ko, galing to sa demonic attack, mga ganon. Pero yung deep understanding natin na hindi to galing kay Lord. Hindi ito yung gustong maramdaman, hindi ito spirito ng kahinaang loob. Hindi ito bigay ni Lord sa akin. Yung mga yung mga kabataan na gusto mag-take ng exam. Anong masama sa pagte-take ng exam, 'di ba? Why not? Try it. Try board exam. Kung ano man gusto niyo, basta hindi masama, hindi na sa Bible. Walang magko-contradict sa Bible. Why not? Kasi dapat maintindihan natin na hindi espiritu ng kahinaang loob yung gift ni Lord sa atin. Gets nyo? Dapat maintindihan natin na sige lang, kung walang masama dyan sa gagawin mo, go. 'Di ba? Siguro masama kung gusto mo mangopya. Alam mong may masama doon. So, hindi yung spirito ng kahinaang loob. Spirito yun ng konsensya. 'Di ba? Yung mga ganon. So, dapat maintindihan natin, no, yung deeper knowledge na hindi ito gusto ng Diyos na maramdaman ko. Yun yung sabi ni Paul, paalala yun ni Paul kay Timothy. Ano daw yung binigay? Kundi, espiritu ng kapangyarihan. Kapangyarihan. So, di ba nagpapatuloy ako yung mag-struggle? Lord, wala naman akong wisdom, hindi ganun kalalim yung spiritual life ko. Ang hirap-hirap nito, parang ayoko na. Pero naintindihan ko to, kundi espiritu ng kapangyarihan. Hindi kapangyarihan mo, hindi galing mo. Do not lean on your own understanding. Kasi, dapat naiintindihan natin yung deep understanding din na ang kapangyarihan ni Lord ay limitless. Ano man ang gawin mo, basta para sa Kanya yan, may kapangyarihan yan. May anointing yan. So dapat alam natin yung gift, yung sa mga sabihin natin, sincere faith, may tapat sa pananampalataya, gaya ni Timothy, merong binigay sa atin ng Lord na spirit of power. Yung power na kahit hindi mo kaya, magagawa mo. Kasi may kapangyarihan kang galing sa Diyos. Naintindihan nyo yun? Gets nyo? Pangalawa, ano pa yung kaloob ng Espiritu sa atin? Spirit of love. Paano ba nakikita yung Spirit of love? Di ba si Jesus Christ, paano nasa atin pinakita? Namatay at muling nabuhay. Nang sa gayon, tayo ay makapunta sa langit. So, ibig sabihin, yung sacrificial love, care, meron siyang care para sa atin, si Lord. So, yung love na binibigay sa atin ng Espiritu, love yan para i-care mo yung ibang tao. Sabi nga nila, may narinig ako, yung love daw, ang opposite daw nun, hindi hatred.
Ang love, ano mo pa rin siya, meron ka pa rin nararamdaman sa kanya, pero kapag wala ka ng pakialam, ibig sabihin, hindi mo na siya love. Ganon yon. So, ito, spirit ng pag-ibig, care for others, care for the next generation. I-reach out natin yung mga kapatid natin, no? Sabi nga nila, para daw ma-convert mo yung Muslim, yung Islam, into Christianity, kailangan daw makita muna nila yung care natin sa kanila. Kailangan daw mas makita natin na, ay, gusto lang talaga niyang mapabuti ako. Yung ganon, kesa daw debatihin natin ng debatihin, wala daw, di daw tayo mananalo sa argument doon. So, yung pag-ibig, spirit ng pag-ibig. At huling-huli, spirit ng pagpipigil sa sarili. Yung pagpipigil sa sarili, ito refers to self-control. Self-control in the midst of, sabihin mong situation na may pressure, pero yung ikaw, calm ka pa rin, yung parang ano ka pa rin, may posture ka pa rin, nagdi-decision ka pa rin ng wise, maganda pa rin yung decision making mo, yung parang hindi ka nape-pressure sa takbo nitong mundo. Malinaw sa'yo kung ano yung gusto ni Lord para sa'yo. Yun yung spirit of self-discipline. Sabi dito, remain focused and make wise decision in the face of challenges. So, sana naintindihan natin, hindi lang sa mga kabataan, yung sa mga older generations na ang kaloob sa atin ng Lord, yung may sincere faith, kaloob sa atin ni Lord kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Hindi espiritu ng kahinaang loob. With that, sa conclusion, yan. So ako sabi dito, Paul letters to Timothy is not just a personal encouragement. Guide to sa atin para manalangin, i-affirm or i-equip natin yung next generation. Inspire natin yung next generation para mabuhay para sa Diyos. So ngayon, sana yung buhay natin is maging role model para sa mga batang nakatingin sa atin. With that application, 4 lang naman, be a mentor. Mahirap to. Mentor, una mong i-mentor anak mo. Pangalawa, kung wala kang anak, kapatid mo. Kung wala kang kapatid, pamangkin mo. Kung wala talaga, ikaw na yung pinakabata, mentor mo, kapitbahay mo. Kasi baka ang susunod na akyat bahay, kapitbahay mo eh. So, i-mentor nyo. I-mentor, be a mentor. Shared lives katulad ni Paul and Timothy. Pangalawang application, model faithfulness. Set an example for the believers. Be a good model. Maging example kayo sa mga ginagawa nyo. Mahirap, pero intentional dapat. Hindi to overnight ngayon sinabi ko, sige na nga, magbabago na ako, bukas nagbabago ka na, hindi. Intention, ibig sabihin, nilalaban mo yun. Intended ka dun. Ganon. Pangatlo, encourage their calling. Encourage one another and build up each other. Ibig sabihin, affirmation, gratitude sa kanila. Lagi niyo sabihin na, uy, ang galing mo naman. Ang galing mo naman sa ganyan. Gustong-gustong marinig yun ng mga bata. Lalo na sa mga matatanda. Alam nyo ba, yung fear ko, actually dati growing up, sinasabi sa akin, ay, sintonado ka. Kaya ngayon, lumaki akong ganon. Yung parang, kailangan mo lang, kung kayo ngayon, encourage nyo kung nakikitaan nyo ng gift yan, uy, ang galing mo sa ganyan, gamitin mo ng gamitin. Tingnan mo yung bata gagaling doon. Totoo yun. Number 4, pray for them. Katulad ng ginawa ni Paul kay Timothy. I constantly remember you in my prayer. So constantly, araw at gabi. So one child at a time, one young people at a time, and alam natin, this nation ay mababago in the future. Minsan nga natatakot ako, Lord, ano na bang mundo? Pag lumaki si Zoe, ano na bang mundo yung kakaharapin ito? Baka mamaya, ganito na. Natatakot ako talaga na parang as early as 10 years old, nang re-rape na yung mga bata. Natatakot ako, minsan iniisip ko yon. But this preaching reminds me na kailangan kong i-disciple yung next generation.
Ngayon, may kakantahin tayo. Ayan. The Blessing. Ito ay, sa pagtatapos ko, video lang to, pero ito yung lyrics nito. Sabihin ko na lang, the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Alam nyo, numbers to, diba? Nasa Bible to. So it speaks, blessing and protection. Na laging nandyan si Lord, binibigyan tayo ng peace. Amen. Sa English, indeed, mangyayari. Amen. Tapos, ito yung yung susunod na verse, ito is generational impact. Ito yung, may His favor be upon you 1,000 generation. And your family, yung family mo, your children mo, their children, yung children ng children nila, and their children, yung anak ng anak ng anak nila. So, generational blessing, yung sinasabi dito, may His favor be upon your family. Next verse, tapos dito, ang sinasabi lang naman dito, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing, He is for you, He is for you. Sinisimbolize ng verse na to, yung laging present si Lord sa buhay natin. In the morning and evening, umaga't gabi, laging nandyan si Lord sa buhay natin. In your coming and going, yung mga your come and go, may mga nawala, may ibabalik. So life's transition natin, laging present si Lord in your coming and going. In your weeping and rejoicing, ito naman yung emotional. Pagka nakakaramdam tayo, nandyan si Lord sa kalungkutan natin at sa kasiyahan natin. In your weeping and rejoicing, He is for you. He is for you. This is the declaration of blessing sa mga young generations natin. With that, okay lang ba tumayo tayong lahat? Kantahin natin, video to. Sabayan nyo na lang. Sabayan na lang po natin, no? Wag lang tayo manood, pero pakinggan natin, i-meditate natin.